bilang makapangyarihang pinuno, ngunit iilan lamang ang tunay na tumatak sa isipan at puso ng sambayanan. Isa na rito si Rodrigo Roa Duterte, isang leader na nagdala ng radikal na pagbabago sa bansa. Isang pinuno na hinangaan ng marami ngunit binatikos din ng walang humpay. Isang taong matibay sa kanyang paninindigan, matapang sa kanyang mga desisyon, at walang takot sa mga kalaban, mapalokal man o international. Mula sa pagiging isang simpleng taga-Davao hanggang sa pagiging ika-16 na Pangulo ng Pilipinas, si Duterte ay naging simbolo ng tapang, pagbabago at kontrobersya. Sa kanyang pagupo sa pinakamataas na posisyon sa bansa noong 2016, nagbago ang direksyon ng Pilipinas sa paraang hindi pa nakita noon. Ang kanyang administrasyon ay nagdala ng isang bagong anyo ng pamamahala, prangka, matapang at walang pasubali. Sa pamamagitan ng kanyang war on drugs, polisiya sa foreign relations, at matibay na paninindigan laban sa mga kaaway ng Estado, si Duterte ay hindi lamang naging isang leader, kundi isang alamat na nag-ukit ng kanyang pangalan sa kasaysayan ng bansa. Subalit sa kabila ng kanyang mga tagumpay, hindi rin maikakaila ang mga kontrobersiyang bumalot sa kanyang pamamahala. Ang kanyang madugong kampanya laban sa droga, ang mga alegasyon ng paglabag sa karapatang pantao, ang kanyang di-tradisyonal na pakikitungo sa international community, at ang kanyang minsan ay bastos, ngunit tapat na pananalita, ay naging dahilan ng matinding paghahati-hati ng opinyon sa kanyang pamumuno. Ngunit isang bagay ang tiyak, si Rodrigo Duterte ay hindi isang ordinaryong leader. Si Rodrigo Roa Duterte ay isinilang noong March 28, 1945 sa bayan ng Maasin, Leyte. Anak siya ni Vicente Duterte, isang abogado at politiko, at Soledad Roa, isang guro. Lumaki siya sa isang pamilyang may matibay na pundasyon sa serbisyo publiko, kaya hindi nakapagtataka na sa murang edad ay namulat na siya sa mundo ng politika. Lumipat ang kanilang pamilya sa Davao, kung saan ipinagpatuloy ni Rodrigo ang kanyang pag-aaral. Mula pa sa kanyang kabataan, kilala na siyang matigas ang ulo, may tapang, at hindi madaling sumuko. Sa kabila ng kanyang pagiging pasaway noong kabataan niya, na minsan ay nagdulot ng kanyang pagpapatalsik sa Ateneo de Davao, siya ay nagpatuloy at nagtapos ng kursong Political Science sa Lyceum of the Philippines University at kalaunan ay nag-aral ng abogasya sa San Beda College. Dito nagsimula ang kanyang landas patungo sa pagiging isang matatag na leader. Sa kanyang pag-aaral sa San Beda, mas lumalim ang kanyang kaalaman sa batas, hustisya at politika na kalaunan ay ginamit niya sa kanyang mga desisyong pampamahalaan. Matapos makapasa sa bar exam, pumasok si Duterte sa gobyerno bilang isang piskal sa Davao City noong dekada 80. Dito niya ipinakita ang kanyang husay sa pagpapatupad ng batas, partikular sa paglaban sa kriminalidad. Sa panahong iyon, ang Davao ay kilala bilang isang napakapanganib na lungsod, pinamumugaran ng mga sindikato at kriminal. Ngunit sa pamamagitan ng matibay na kamay ni Duterte bilang piskal, unti-unting nabawasan ang karahasan sa lungsod. Taong 1988, pinasok ni Duterte ang mundo ng politika nang mahalal siya bilang alkalde ng Davao City. Sa loob ng 3 dekada, siya ay naglingkod sa lungsod bilang mayor, congressman at vice mayor. Sa kanyang pamamahala, nabago ang imahe ng Davao, mula sa isang madugong lungsod patungo sa isa sa pinakaligtas na lugar sa Pilipinas. Ang kanyang estilo ng pamamahala ay tinaguriang Iron Fist Rule. Mahigpit, walang kinatatakutan, at may matinding disiplina. Ipinatupad niya ang curfew, pagbabawal sa paninigarilyo sa pampublikong lugar, at mahigpit na kampanya laban sa droga. Dahil dito, maraming Davaoenyo ang humanga sa kanyang pamumuno at paulit-ulit siyang ibinoto sa posisyon. Noong 2016, sa kabila ng pagiging outlier sa tradisyonal na politika, nagdesisyon si Duterte na tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ang kanyang kampanya ay puno ng sigasig at pangako ng pagbabago. Isinulong niya ang tapang at malasakit, kung saan kanyang ipinahayag ang mga pangunahing layunin ng kanyang administrasyon, ang pagsugpo sa kriminalidad, korupsyon at ilegal na droga. Ang kanyang matapang na pananalita at hindi pangkaraniwang estilo ng kampanya ay naging daan upang makuha niya ang loob ng milyon-milyong Pilipino. Mula sa mga
ordinaryong manggagawa hanggang sa malalaking negosyante, mula sa mahihirap hanggang sa mayayaman, marami ang naniwala sa kanyang pangako ng gobyernong may malasakit. Noong May 9, 2016, opisyal na siyang nahalal bilang ika-16 na Pangulo ng Pilipinas na may 16 million votes, na siyang pinakamataas na bilang na nakuha ng isang kandidato sa kasaysayan ng bansa noong panahong iyon. Ang kanyang panalo ay nagbigay daan sa isang administrasyong puno ng aksyon, kontrobersya at pagbabago. Ang kanyang pinakakilalang pulisya ay ang kampanya laban sa iligal na droga. Agad niyang inilunsad ang Oplan Tokhang, isang kampanya na naglalayong hulihin at puksain ang droga sa bansa. Sa ilalim ng programang ito, libu-libong drug suspects ang naaresto at libu-libo rin ang napatay sa mga operasyon ng pulisya. Bagamat sinuportahan ito ng maraming Pilipino, tinuliksa naman ito ng mga human rights groups at international organizations gaya ng United Nations at International Criminal Court, ICC, na nag-akusa sa kanya ng crimes against humanity. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, inilunsad ang Build, Build, Build na naglalayong itayo ang iba't ibang infrastruktura sa bansa, mga kalsada, tulay, paliparan at iba pa. Isa ito sa pinakamalalaking legacy ni Duterte sa ekonomiya dahil nakatulong ito sa pagpapalakas ng infrastruktura at paglikha ng maraming trabaho. Isa rin sa kanyang kontrobersyal na hakbang ay ang paglayo ng Pilipinas sa tradisyonal nitong kaalyado tulad ng Estados Unidos at ang mas malapit na relasyon sa China at Russia. Marami ang bumatikos dito, lalo na sa issue ng West Philippine Sea, ngunit nanindigan si Duterte na ito ay bahagi ng kanyang independent foreign policy. Noong 2022, natapos ang kanyang termino bilang Pangulo. Iniwan niya ang isang bansang may malaking pagbabago. Isang bansang may modernisadong infrastruktura, bumababang kriminalidad, ngunit may malaking sugat mula sa kanyang madugong kampanya kontra droga. Siya ay isa sa pinakamakontrobersyal na Pangulo ng Pilipinas, ngunit isa rin sa pinakamaimpluwensya. Mahal siya ng kanyang mga taga-suporta, kinamumuhian ng kanyang mga kritiko, ngunit hindi maikakailang siya ay isang leader na nag-iwan ng marka sa kasaysayan ng bansa. Mahal mo man siya o hindi, si Rodrigo Roa Duterte ay isang pangalang hinding-hindi mawawala sa kasaysayan ng Pilipinas. Siya ang pinunong nagpatibay sa ideya na hindi kailangang maging tradisyonal upang maging epektibo. Isang leader na hindi natakot, hindi umurong, at hindi nagpaapi sa kahit sino.